Good morning, sir. Good morning, classmates. My name is Miss Elty Kadungog. I'm the last reporter of Group 14. Our topic is all about maximizing the use of the overhead projector and the chalkboard. According to Brown 1969, we can learn from the experiences from others. In primary grades, simple objects like keys, leaves, and cut-out paper shapes can be placed directly on the projector to stimulate children's imagination and encourage discussion. So, from grade 1 to grade 3, pwede mo gamit ang mga teacher, ng mga materials, ng mga simple nga materials para sa susi, dahon, mga ginunting nga papel, then ipakita nila through projector para ma-engage, ma-stimulate ang imagination sa mga estudyante ug ma-encourage sila maminaw sa discussion because naman sila nakita. Dili lang basta lecture but naagid sila makita nga makaingon sila nga o di na ang susi, mao na ang papel. In English composition lessons, students' themes or writing exercises can be reproduced on film by means of the hit or photocopy process. The teacher and the students can analyze the writing for style and grammar as each example is project. So sa English pod is ang mga sulatonon sa estudyante is pwede siya himo i-PowerPoint or i-photocopy para ma-check sa teacher ug sa students ang style ug ang grammar sa sulat. And then while nag-check sila is ipakita pod sa projector ang text para ma-analyze ang text ug mabal-an sa mga estudyante ang grammar ug ang style sa pagkasulat. In physical education and team training, plays and game procedures may be analyzed through the use of plastic or opaque moving symbols and a transparency which shows the curved or field design. So, sa PE ug sa team training, ang mga dula is pwede siya istudihan gamit ang mga transparency nga plastic or opaque sa mga symbols. Then, pwede po siya gamiton sa classroom as activity or field design. In homeroom activities, the secretary can use a cellophane roll accompanying most projectors or black acetate sheets in right nomination. So, paggamit og cellophane og acetate sheets, so ang mga teacher is pwede sila mo gamit og cellophane roll or mga blanco nga sheets para sulatan sa katong mga points, katong motions o katong uban pa. Then para pod mas dali masabtan og ang interaction sa mga estudyante. In a primary reading class, a picture transparency can be made from a magazine picture. Project this transparency and ask the class to identify major items shown. To place a piece of acetate over the picture and, with a felt pen, write the name of each item identified. Later, remove the picture and discuss the words that remain on the screen. In art classes, a teacher can sketch on clear plastic with a felt pen. The entire class sees the results. Similarly, transparent watercolors, colored plastic shapes, finger paints, inks, or grease pencil may be used. So, kaning mga examples, mga experiences is nagpakita siya sa paggamit sa visual aids o mga interactive activities para mapanindot ang dagan sa pagtudlo sa mga estudyante sa lahi-lahi nga subject. And then, kini pud nga idea is dapat dili lang puro lecture ang dagan sa klase but naay interaction o ma-encourage ang visual stimulation sa mga bata. Kay kabalo man jud tanong nga lisod kaayo
kuhaon ang attention sa mga bata. Labi nagwala sila makita nga mga pictures, mga objects, magsige lang tag istorya dira, so wala sila idea unsa atong gipangyaw-yaw kay wala man sila nakita nga mauday na ang paper, mauday na ang susi, mo labi na gyud sa mga lower grades. So catch up kaunon jud kayo ilang attention. Kaning duha ka tool ang overhead projector ug ang chalk. So sa ilahang duha mas available ang chalk tungod kay sa katong mga remote areas like kanang mga bukid-bukid nga school nga dili kayo maabot sa kuryente, so chalk lang gid ang ilang ginagamit, wala sila nagagamit, dili available ang projector sa ila. So ang chalkboard ug ang overhead projector is importante jud siya nga tools sa pagtudlo tungod kay through sa tama nato nga paggamit ani mas mahimong effective ang pagtudlo ug matugunan nato ang mga goals sa pag-eskwela. So ang mga technique nga atong nabal-an is nagpakita siya nga epektibo ug nakatabang ang sa pag-eskwela, nakatabang sa mga estudyante ang chalkboard ug ang overhead projector. Not only the students but also natabangan pud ang mga teachers nga mas mapadali ang ilang pag-teach ug mas mapasabot nila sa estudyante ug tama ang mga lesson. Postscript. The OHP is a versatile tool. The OHP is indeed a very versatile equipment. With your prepared transparencies, you can do so much in so short a time. You save much time when you present your lecture on transparency instead of writing these notes or drawing naively on the chalkboard. With the photocopier, it is easy to prepare notes on transparencies. So, ang overhead projector is versatile siya nga tool when it comes sa teaching. Tungod kay dali ra kay siya gamiton, and then mas makabudget og oras ang mga teacher sa pag-ready sa ilang lecture or lesson, unlike dito sa traditional nga tong visual aid nga magsulat-sulat pa. Pero and then mas maasahan pod ang OHP kaysa sa LCD tungod kay dili man maapektuhan ang OHP sa mga problema sa flash drive, and then naapoy ko anang OHP nga mas mapadali nga mahimo ang visual presentation sa mga teachers. So mas madali, mas versatile ang OHP gamiton. So kani nga mga experiences and examples sa different subject is nagpakita ni siya kung unsaon paggamit ang visual aids o ang interactive techniques para mas epektibo ang pagtudlo gamit ang overhead projector o ang chalkboard. Ang progressive disclosure technique is nabanggit pud siya kung unsaon paghinay-hinay nga mahayag ang impormasyon para mas dali masabtan sa mga estudyante. So dapat pud no is tama jud ang atong paggamit sa chalkboard o sa overhead projector, kay pag dili na to pag mali ang atong paggamit ani, so dili effective ang atong pag-teach. So maglibog ang mga students, dili dayon sila makasabot.